nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. Sobrang laki ng problema ng mga buhaya ngayon sa Kongreso. Nakamuti. Nagkabuhol-buhol na ang script ni Madriaga. Kahit pinag-aralan niya, ang resulta, isaw pa rin. Nagpakita nga si Madriaga sa committee hearing dyan sa Kongreso, ang resulta nagbumirang. Nadulas po ang naturang sinungaling na witness na criminal kidnapper. Saka sa hearing kanina sa Committee on Justice sa impeachment labang kay Inday Sara, anak ng kamuti, may mga ebidensyang inilabas kagaya po ng chiki na di umano'y ibinigay sa kanya ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kaso nga lang ang sistema lumalabas, ang chiki na yan ay panahon ni Bongbong Marcos. So isa lang ang ibig sabihin nito, nagmistulang si BBM ang nagbibigay ng pondo dito kay Madriaga. At si Madriaga ay may turing chiki man ni Bongbong Marcos. O, ito na tayo ngayon. Nag-bounce back tuloy, kayo na tuloy ngayon yung nadali. At ito pa, marami po siyang mga nilalabas na mga kasinungalingan, pero ilan po ang sasagutin natin. Kagaya po ng painting na ito. Ayan, sa likod ni Vice President Inday Sara na di umano'y anak ng kagwang. Yan daw ay ibinigay ni Madriaga kay Vice President Inday Sara Duterte, yung painting na yan, patay kayo diya. Kaso nga lang, pumiyok ang mismong may-ari ng painting. So nadali ang animal. Pumalag. At sinabi, hindi daw yan bigay ni Madriaga. Bigay po daw niya mismo yan. Utangin namin yun. Sinungaling kayo mga animal kayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Anak ng kamuti, wag po natin ito palampasin. Itong kahayupang kasinungalingan ni Madriaga. O ito na, mga bubulistang tanganista, paano na to? Lumalabas na si Madriaga ay tuta, chiki man, ni Bangag. O ito. At anak ng kamuti, siyempre pag-usapan rin po natin ang sagot po ng kampo ni Vice President Inday Sara dyan. Unahin po muna natin itong inilabas ni Madriaga na painting. Putang ina, trending to eh. O narito po yung painting. Ay tinanong po kasi siya dito ni Percy Tabi. Lagi may kinikilingan. Hindi pala yan. May pinoprotektahan. Patungkol po sa naturang painting. O narito. Ang problema nga, huli kayo ng may-ari. O narito po. This is a picture of the Vice President. Baka pwede paliwanag po niyo yung context nitong annex na ito. Bakit po ito nakalagay? Yan, si Redon una yan. Tapos si... Una po kami muna yung nag-uusap bago nag-join, di ba? Kasi gusto ko pong malaman kaya po pinag-join ko yung ibang members ng ISIC nationwide para makita po nila na nag-uusap po kami ni VP Sara para po ma-motivate sila na mismo si VP Sara po, Mayor Sara po ang nag-preside sa amin. Chair. Yung biasum na yan, nakikiusap lang po yan sila kay Vice President Inday Sara na baka pwede magsalita si Inday Sara dyan. In short, si Inday Sara ginamit nila Madriaga para makakulimbat ng pera dyan sa mga miyembro nila. O dito pa lang, bulilyaso kayo, mga magnanakaw, sindikato. Kaya tuloy natin. Ito na yung tanong ni Percy Tabi dyan sa painting. The Honorable Sendanya. Just a very quick clarification. Earlier po, Ginoong Madriaga, may nabanggit po kayo doon sa mga larawan na kayo po ay nagbigay ng painting kay VP Sara. Pwede niyo po bang ituro nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Salamat po. Because there is no painting in the picture. Honorable Sendanya, is there? Meron. Okay. May painting. Can we Dali flash kayo again dyan. the picture? O di na bulilyaso kayo, mga buhaya kayo. Tinanong pa kasi. Where's the painting? Ayan, tinanong pa kasi. Okay. Ayan na. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. Wala na sanang issue. Lusot na sana yung script. Kaso tinanong. Ay, regalo daw, no? Ni Madriaga yung painting kay Inday Sara na ang gumawa ay scholar niya sa Laguna. May scholar animal yung kidnapper. So yung kidnapper na yan, merong scholar. So ngayon ang scholar, magiging kidnapper din. May mga scholars po ako sa Laguna. May siya po talagang talented fine arts. Uy! Nagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Uy! Ito po yun. Ay, Presidential Security Group yung kumuha. Akala ko ba regalo mo? Pero bakit Presidential Security Group ang kumuha? Di ba pag regalo, ikaw yung kukuha ng regalo at ireregalo mo sa taong reregaluhan mo? Bakit Presidential Security Group? Anak ng kamuti, oh. Sinungaling talaga ang animal. Oh. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, yung isa po. Uy, I dalawa just daw. place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Ang tanga. Madam Chair. O ang mga tanga na ito, sayang yung tax natin binabayad sa mga yan, naniniwala sa kriminal. Dapat si Bongbong Marcos ang nakaupo dyan dahil sobrang daming kinukurako, trilyon-trilyon. O ito na tayo, anak ng kamote, o. O sige, tuloy natin ng konti. Okay na sana, nagtanong pa eh. Just a follow-up question. Ginoong Madriaga, meron po bang okasyon o ano po ang dahilan na magbibigay natin noong painting na ito sa Vice Presidente? With all due respect, Honorable Sendanya, the question is already outside what appears in the picture. I have to prevent that kind of question because that will be probing already.
Just like what Kong Rufus Rodriguez said, I always submit to the wisdom of the chair. Thank you. Oh, lol. Oh, yung drama ninyo ngayon, bulilyaso kayo. Pero itong picture na yan, teka lang, meron si selfie dyan si Vice President Inday Sara na merong date patungkol sa picture na yan. Ito. Sorry, hindi ko na-add. Ang problema, pumalag yung may-ari ng picture. Ayan po, post dyan ng Vice President Inday Sara. Ito po ay gawa ng isang Dabawinya artist. Ang sabi ni Madriaga ay scholar daw sa Laguna. May scholar pala to. Pero hindi kayang pag-aralin yung anak. Ang tangingo talaga, no, di ba? Yung anak niya, ay sabi niya, nag-aral sa Abogacía, pero ngayon huminto, walang pambayad. Oh, ito post ni Vice President Inday Sara yung August 16, 2021. Ito po ay gawa ng isang Dabawinya artist. Lahat po ng kanyang mga paintings ay walang mukha. Ano kaya sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng ganitong style niya? O, tingnan. Yan ang sabi ni Madriaga, anak ng kamote. Hoy, galing daw sa schooler niya. Buang ka, Madriaga. Ang problema, pumalag yung may-ari ng painting. Nako, nag-post na ng may-ari ng painting, awards. Ang sabi ng may-ari ng painting, sabi, Tanya Gaisano Lee. Ang may-ari ng painting ay Tanya Gaisano Lee. I gifted this painting to VP Sara when she was a mayor of Davao City in 2021. So accurate yung post ni Inday Sara, yung pinakita ko kanina. Anything stated otherwise is false. I am not a scholar. I am not from Laguna. I am from Davao. Life is here. Alam niyo po ba kung sino yan si Tanya Gaisano Lee? Mayayamang pamilya yan. Bakit ginawang scholar lang ni Madriaga yung mga Gaisano? Putangin ang lalaki ng mga mall na yan, di ba? Yan ba yung Gaisano Mall? Anak na kamote. Ito. Ito, nagpost si Sasurgando. Sabi ni Sasurgando, Madriaga claims he gifted VP Sara as painting made by his scholar in Laguna. The painter, however, is a part of Gaisano family. Yan na nga yung nagpost. Known for their retail business in the Visayas at Mindanao. Yung mga Gaisano Mall, may-ari ng Gaisano Mall, bahala na kayo, House of Representatives, kung paano ninyo ito itutuwad pa. Utangin na, no? Yung may-ari ng Gaisano Mall, alam mo sa Mindanao, ang lalaki ng mga Gaisano Mall dyan. Sa Surigao, lahat ang lalaki ng mga Gaisano Mall. Pero tandaan nyo po, scholar daw po yan ni Madriaga. Utang mga tanga. Naniwala rin yung mga buhaya. Ito pa sabi ni Sasurgando, painter's profile, si yun, ng may-ari ng Gaisano Mall. Ito na nga, at asawa ng may-ari ng City Hardware, biglang naging scholar ni Madriaga. Putang. Grabe, limpak-limpak na kaso itong animal na ito, si Madriaga. Dapat yung Gaisano Mall dito at City Hardware magsampa ng kaso. Mantakin mo, ha? Pati pala City Hardware, sila ang may-ari, pero scholar daw ni Madriaga. Anak ng kangwang naman kasinungalingan itong animal. Kailan kaya tutubuan ng kasungay, no? Sabi naman ni Sasurgando, Aklang Percival ng Akbayan, paliwanag mo sa parlor, papaano naging scholar ni Madriaga ang CEO ng Gaisano Mall sa Davao City at kamayari ng City Hardware. Anak ng kagwang naman, hinayupak naman, may naniniwala ba dito? Anak ng tipaklong, ito po yung nag-exhibit dyan, yung may-ari ng painting, puta kayaman po yan. The painter of the painting Madriaga testified under the oath as his scholar, as his gift to Sara is Tanya Gaisana Lee. O Gaisana Lee, anak ng kagwang, na under oath itong hinamiyupak na Madriaga. So grabe, patong-patong na kaso. Dapat kasuhan po ito ng Gaisano Mall. At City Hardware, pinting ng anak nila ginamit. Tanya is known in the art world. She has been featured by mainstream media in blogs dedicated to art. That a Gaisano is a scholar of Madriaga requires serious damage to one's brain to be a believable statement. Furthermore, Tanya is known to be a Davao-based self-taught artist. Yan po, sabi ni Sas, bahala na kayo. Magpakatanga sa Kongreso. Ito yung attachment ni Sas Rogando dyan. Ayan, Tanya Gaisano Lis, Dualism Series Exploring Contrast and Dualities in Art and Nature. Anak ng kamote yung mga art niya, walang mga mukha. Yun yung sinasabi ni Vice President Inday Sara. Pero take note, itong si Tanya Gaisano Lee, sabi ni Madriaga, ay scholar daw niya. Utang ina, pagkatunto. Paniwalang-paniwala din ng mga animal, ng mga komunista. Hindi ba ho nakakahiya? Sa buong mundo napapanood ho ito. Hindi ba ho nagsinungaling kayo? Niluloko ninyo ang taong bayan, mantakin mo sa painting pa. Sa painting pa lang, sablay na kayo. Itong si Gaisano Lee, Tanya Gaisano Lee, pumalag. Napanood yan sa buong mundo. Ang painting na yan, hindi pala yan. Gawa ng scholar ni Madriaga, anak ng kagwang, sobrang sinungaling ang animal. Sa bagay kasi, kahit kasuhan mo yan, makonvict yan, kulong na yan, no? Nasa kulungan. Tingnan nyo, Luis Tro. Tingnan nyo, Uki ka, Uki Ridon. At pero si Tabi Laila di Saba. Ang tanga ninyo. Binayaran kayo ng taong bayan, pero ginagago lang ninyo dyan sa committee hearing ninyo. Dito pa lang, isablay na kayo sa painting. Paano pa kayo yung ibang detalye? Ito po yung mahirap sa mga taong ito. Pinaniniwalaan po ninyo yung hinayupak na convicted. Ano po ang inyong maasahan dyan? Puro kasinungalingan din. Ito pa, rebat din natin po. Yung nagpalabas po ng statement itong si Madriaga na umano, binigyan sa ng chike. Ang problema nga, hindi naman na masyadong pinalaki
ni Sintong Hinayupak na Pastor Dila, pero hindi po pwedeng makakawala sa atin itong animal na to. Ito ay may kaugnayan dito sa mga chiki na sinasabi ng mga hinayupak na si former President Rodrigo Roa Duterte umano ang nagbigay sa kanya ng chiki para pambayad di umano, no? Anak ng kamote, oh. Ito, pakinggan natin itong patungkol sa chiki na hindi masyado pong pinansin ng Committee on Justice. Pero pansinin natin ho ito, panoorin natin ho. Annex A and Annex A-1. These are attachments to the to the supplemental affidavit of Mr. Madriaga. Kindly flash. There. Yan. Okay, Pero let's start hindi- with Annex A. Hindi nyo po nailagay sa inyong supplemental affidavit kung sino nabigay sa inyo. Ito na. Tinawag po ni dating Presidente Duterte na pick upin ko po sa safe house namin sa Eastwood. Okay, no? Itinawag daw. Si Tatay Digong mismo ang tumawag sa kanya. Putang ina, mas magaling pa ito kay Kuya Bungo pala, no? Direkta talaga, no? Si Tatay Digong tatawagan ko nga si Madriaga. Sa Eastwood, oh. Si Tatay Digong daw mismo pick upin mo. Oh. Dalawang cheque, Mhm. tsaka cash. Pero dalawang cheque po na yan. Hindi ko po na ipinalit kasi wala po akong account sa land bank. Tsaka masyadong malaki po. Alam ko po pwede akong ma-investigahan sa... Hindi pero check eh. Gago. Hindi daw niya in-cash kasi wala daw siyang account sa land bank. Ang tanga mo, no? Ba't ka tumanggap ng cheque na wala kang account sa land bank? Milyon-milyon yung cheque, hindi sana di makawatan ka. Kidnapper ka, mukha kang pira. Magkano lang naman yung opening account para magkaroon ka ng account sa land bank at may deposit mo yung cheque mo, tanga. Ginagago mo yung Pilipino. O sige tuloy, oh. Diba? So walang bigat yan. Wala daw bigat. Diba? Check it. Opo. Ang bigat na sinasabi mo, ay baka sa AMLAC. po proud na. Yung inisip ko po pag dineposit ko po. Madam Chair, Ito ha, wala daw bigat yung cheque. No? Ang purpose nila yan sa AMLAC. Anong walang bigat? Walang bigat kay Vice President Inday Sara, pero kay Tatay Digong walang bigat. No, sinabi mo na itinawag ni Tatay Digong sa'yo, pero may bigat kay Bongbong Marcos. O hindi nyo inano yung detalye ng cheque, bakit? Yung cheque kasi nakadit po 2023. O ito na tayo ngayon. Ang bagman, cheque palang dala. Dalawang cheque po yan. So ngayon, yung cheque na yan ay nakadit ng medyo blurred ng 2023. O sige nga, lakihan natin. Tingnan nyo po, yung cheque na yan ay nakadit po April po. I think April 18 po, tangang labo ngayon. April 18 ba yan? O, April 18, 2023. Ito po ay manager's check. Nakapangalan po mismo sa kanya, Ramil Madriaga. Land Bank ang anak ng kagwang. Ang halaga nito, 84,200,000 pesos. Ang laki-laking pera na yan, 84 million. Pero hindi niya in-cash. Dahil ang reason niya, wala siyang account ng Land Bank. Anak ka ng kagwang, milyon-milyon yung halaga. Hindi ka nagbukas ng account sa Land Bank, sarap yung sampalin. Okay, nilakihan ko lang para makita natin yung eksaktong date. Okay, so ito po yung manager's checks po yan. Dalawa po yan, no? Yung isa, magkano po yung isa? Ikaw. 2023 yan, ha? Magkano po yung isa? Yung isa ay 4,800,000 manager's check. Alam niyo po yung manager's check, pag nag-issue ka dyan, nakapangalan, matik na yon, mababawas na po doon sa account ng pinanggalingan ng pera. Ang sabi niya, yan daw po ay cheque na ibinigay ni Tatay Digong, pinapick up sa Eastwood para sa kanya, Madriaga, Ramil, ganyan eh. Pero nakakalula po yung amount is 4,800,000 printed, no? Baka may mali pa dyan, animal. Tingnan natin. Printed, mukhang galing sa recto to. Ano nagkamundi, oh? Milyonis na. Merong isa, magkano yung isa? Magkano yung isa? Total natin, 4,800,000 plus 84,200,000. So, pag itotal mo lahat yan, nga mo ha, 4,800,000 plus 84,200,000. So, 88 million. So, 85 million, tama. Ay, 88 million. 89 million, tama. 89 million nga yan. Putay na, milyonis nga yan. 89 million. 89 million, tama. 4,800,000 plus 84 million. Guraduhin natin, baka mawawala 200,000. 84,200,000. So, 89 million. So, yung pera dyan, manager's check, 2023 in-issue daw, no? In-issue sa kanya. At binigay daw, pinapick up sa Eastwood ni Tatay Digong. So, magkano po yan? 89 million. Anak ng kagwang, maniwala ka nito, hindi daw niya i-deposit. Bakit? Dahil, wala daw siyang bank account. Putang inumin mo. 89 million, hindi ka nagbukas ng bank account? Kung totoo yan. Sarap mo barangin, animal ka. 2023. So, ibig sabihin, panahon to ni Bangag. Ang cheque na yan, ito na tayo. Saan ba nanggagaling yung cheque na yan? Ang cheque umano ay nanggagaling sa Department of Human Settlements and Urban Development. So, ibig sabihin, ang kwartang ito ay galing sa pundo ng bayan. So, ito po ay galing sa Departamento umano ng Department of Human Settlements and Urban Development. So, ngayon, sinong may control dyan? Sa departamento na yan. Ang taon 2023. Di si Bongbong Marcos. Diyan tayo eh. Nagkabulbul na ang mga hinayupak ng mga script. Alam ka
naman si Tatay Digong ay may control pa rin ng naturang departamento. 2023 yan eh. Itong si Ramil Madriaga, inahuli na po yan noong July 2023 dahil sa kidnapping. At ipinagimutok ng botsin niya dahil daw si Atty. Harry Roque daw, yung abogado ng kalaban niya, kaya siya nabilanggo. May probable cause kasi. Na, so nagimutok ang botsin ng animal, paiyak-iyak. So ito po nang nangyayari ngayon, lumalabas, hindi bagman ni Vice President Inday Sara, itong si Madriaga, kundi chiki man ni Bongbong Marcos. Kasi yung chiki na yan ay under Marcos admin 2023 galing sa gobyerno. Alam ka naman magkapangyarihan pa si Inday Sara sa gobyerno. Kaya sabi ni Pastor Dila, wala daw bigat ang chiki. Walang bigat kasi nung nakita niya 2023. So ngayon ipatawag niya yung sino bang head ng ORBA, Department of Human Settlement and Urban Development. Hindi ba siya akusar? Ipatawag niyo yan. Bakit may pirang ganyan? No? Na nag-issue ka nakapangalan Ramil Madriaga at pinapick up sa ISPO daw, sabi ni Tatay Digong, ang tanga. E di kung totoo po itong chiki na ito, sino po ang may kontrol ng departamento? Marcos admin. So ibig sabihin galing sa Marcos admin yan, yung pera na yan. So ngayon, sino ang lumalabas na may control kay Madriaga? Kung totoo ito, hindi ang Marcos admin. O, dito, dali na naman kayo, mga animal kayo. Iyak na naman kayo dito. O dito sa chiki ha, ito po yung pinaghugutan natin na si Ramil Madriaga ay lumalabas na mistulang chiki man ng Marcos admin. Dahil sa chiki na yan taong 2023 at galing sa departamento ng gobyerno na Marcos admin na po yan, hindi Duterte admin. Di ba, Ramil? So nadali na naman ng animal. O, ito pa yung matindi. Ito pa yung matindi. Meron siyang pasabog. Mantakin mo, di ba yung confidential fund si Vice President Inday Sara, di ba nagka-issue dahil dyan nagsimula yan eh. Ang sabi, 11 days daw ay na-consume na Inday Sara, naubos yung confidential funds. Kasi na-distribute nga ni Inday Sara, dinownload na. Pero kay Madriaga, ang version, 24 oras lang naubos na. Pakinggan natin ito, anak ng gagawang ginago talaga tayo. 24 oras lang at hindi inabot ng 11 araw ang pag-ubos umano sa 125 million peso confidential funds ni Vice President Sara Duterte na inihatid sa iba't ibang individual. Isa yan sa mga alegasyon na nagpakilalang dating aide umano ng bise na si Ramil Madriaga sa pagharap niya sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban kay Duterte. Idinetalye rin ni Madriaga ang kaugnayan niya sa bise, gayon din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumausap umano sa ilang retiradong general para patalsikin sana si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok live si Tina Pangilibanter. Tina! Mel Emil Vicky sa kanyang kauna-unahang pagharap sa House Committee on Justice, idinetalya ng nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte kung paano niya dineliver sa ilang individual ang 125 million pesos na confidential funds at hindi daw niya ito ginawa sa loob ng 11 araw kundi sa loob lang ng 24 oras. Mantakin mo ha, 24 oras na deliver. Kailan ba nagkaroon si Inday Sara ng confidential funds? Di ba 2023? Kailan ba nakulong ang animal? Di ba 2023 ng ano? Abril, putang ina, ito na naman tayo. Nagkalit-silitsin na naman tayo dito. No? Tingnan mo. Kailan ba nagkaroon ng confidential funds si Inday Sara? Di ba 2023? No. Putang ina. Tapos, siya nag-deliver ng confidential funds. Ituloy nga muna natin, no? Mula sa pagsundo sa Camp Bagong Diwa sa Taguig kung saan siya nakadetine hanggang sa pagdating sa kamera. Napakahigpit ng pagbabantay kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte. Naka-bulletproof vest at helmet si Madriaga. Tinanggal lang ang posas nang iupo na sa komite si Madriaga. Sinapi na siya ng House Committee on Justice kaugnay sa naging papel niya sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Duterte. Pinabasa kay Madriaga ang kanyang supplemental affidavit kung saan inilatag niya ang kanyang kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak nitong si Vice President Duterte noong panahong mayor pa lang ito ng Davao. Her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Kasama sa affidavit ni Madriaga ang ilang litratong magpapatunay raw rito. Utang si Inday Sara na tuloy yung nagsinungaling. Itong animal na to, kidnapper eh. Ano pala, 2022 confidential funds si Inday Sara, no? So, yung ano na, last minute na, December na. So, 11 days ay mababalik na sa treasury yung confidential funds. Kaya distribute ni Inday Sara sa lahat ng mga departamento. Nasabi naman niya, 24 oras lang daw, anak ng kamote. Ito, ang screenshot ng video conference nila kay Duterte nang mag-anunsyo ito na hindi natatakbong presidente noong eleksyon 2022. Sabi ni Madriaga, isa siya sa mga tumulong sa kampanya ng bise. I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. A printout of the Facebook post dated September. Putangin na mo, payak-iyak ka pa sa kasinungalingan. Naiyak sa kasinungalingan. 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Tuloy Are si you crying? Prangano. I just remember one moment. Are you crying? I just... You are nearly crying. Gago ka, Loistro. Pinapayak mo ang animal na kriminal. Putangin na, may premyo to. Laki ng sahod nito, no? Nalayo. Malungkot lang po.
ng manalong vice-presidente. Nagpatuloy raw sa pagtulong kay Duterte si Madriaga. Idinetalya niya rito ang pag-deliver niya ng mga pera sa iba't ibang individual sa utos-anya ni VP Duterte. In the morning of December 20, 2022, Sarah called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna sa night street as ombudsman. 4 large dark bags were unloaded from the vehicles. 3 large dark bags and 1 Ang lighter script. colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Nabanggit din ni Madriaga si PRRD, ang initials ng dating Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte. Previously, and upon direct instruction sa PRD, Sarah, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martirez Rotoni Raya, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Sabi ni Madriaga, confidential funds daw ang mga ito. A few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Butang ina, no? Alam mo, ano dito, dehado yung dehado yung mga pinangalanan niya dito. Na dineliveran niya, bakit? Yung mga yun, malinis ang mga pagkatao noon. Pero itong hinayupak, si Madriaga, kriminal, wala nang sisirain dyan. At pagkasuhan mo naman yan, mabubulak na yan sa bilangguan. Tangina, no, ang tindi ng nila, ginamit nila na hinayupak na kriminal, no? Pero itong mga kongresista na naniniwala dyan, so ibig sabihin, kinakanlong nila yung animal na kriminal. Anong klaseng House of Representatives itong hinayupak na to? So again, ayun ay puro kasi nangalingan, mantakin mo 11 days yung sabi nga ng sabi ng kuha 11 days pero sa kanya 24 oras. Ano mas naniniwala kayo dito sa kawatan na ito, kriminal na ito kaysa 18 soldiers, ex-soldiers na nag-deliver talaga, may mga ebidensya, detalyado, samantala ito puro hearsay, puro gawa-gawa. O sige, come on. Dapat yung inimpeach yan si Bongbong Marcos. Hindi si Inday Sara. May mga videos, may mga testimonya, pero ito gagawa-gawa. Putak siya ng pustak, wala siyang supplemental evidence. Paano mo patunayan mga sinasabi mo? Puro lang gawa-gawa, puro chismis. Kaya ang sabi po dyan ng kampo ni Vice President Inday Sara na si Atty. Panelo, ito yan. English po yan, pero ito, translate po na natin sa Tagalog para hindi na po tayo mahirapan nag-intindi. Ito, tinatagalog natin. Ito po ang opisyal na pahayag ng abogado ni Vice President Inday Sara na nagsampa po ng forgery dito kay Madriaga. Ang sabi po, ang aming pagsusuri na si Madriaga, ang magiging pinakamahinang bahagi sa kaso ng impeachment ay lubos na napatunayan ngayong araw, gaya ng inaasahan, nabigo si Madriaga na tugunan dahil hindi niya kayang tugunan ang malinaw na kapanipaniwalang ebidensya. Hinaharap ng Vice Presidente ang kasong perjury, iniharap ng Vice Presidente sa kasong perjury pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa na nagpapatunay na siya ay isang manluloko. Bukod dito, nagharap lamang siya ng mga ebidensya tungkol sa mga bagay na walang kinalaman at hindi mahalaga sa kaso. Tama, kabilang ang mga isyo na patunayang mali na sa kasong perjury, samantala, ang kanyang pangunahing aligasyon tungkol sa mga paghahatid ng pira at mga utos sa pamamagitan ng tawag sa mga prepaid na telepono ay maginhawang at lubhang hindi mapatunayan. Sa halip, napatibayin ang kaso, ang supplemental affidavit ay lalo lamang nagpalala sa hindi kapanipaniwala at hindi lohikal na katangian ng kanyang mga pahayag. Pinakamahalaga rito ang tanong kung bakit magtitiwala ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang Vice Presidente Sara Duterte ng mga sensitibong usapin sa seguridad at intelihensya sa isang taong wala sa hanay ng utos ng militar at pulisya. At sinasabing leader ng Madriaga Kidnapping for Ransom Group na tinagurian the Philippine National Police bilang isa sa mga pinakamapanganib na sindikatong kriminal sa kamakailang kasaysayan. Makikita ng nakakaraming Pilipino ang kasinungalingan at palabas na ito. Ngunit ikinalugod namin ang pagkataong muling pabulaanan ang kanyang mga pahayag. Yan po ang statement ni Atty. Panelo. Lalo ngang nababaon, lalo nga nabuboysit, lalo nga humihina ang kanilang kaso. Grabing anak ng kagwang, inaral mo ng husto yung script mo, pati pinting sablay ka pa. Tingnan mo, di ba meron sila, kaibigan namin yan si Inday Sara kasi binati daw sa birthday. Ito yung pinanganandakan nila, sabi. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Pag binati ka ba na may karatula, ay close na kayo? Kaibigan na kayo? Isa lang ang ibig sabihin yan, hindi kayo kaibigan. Bakit nag-share si Inday Sara? Kasi inano ka, nirespeto ka. Ay, malay ba ni Inday Sara kung sino kang impacto ka? At saka, si Inday Sara, usual na yan sa kanya na bumabati sa mga taong gustong magpabati. Kagaya nito, may binati rin si Inday Sara. Ito. Usual na yan. Happy 95th birthday, Ma'am Lourdes. I wish you good health and happiness. Tingnan mo. Sanay naman yung mga ganyang sistema na sinasabi ni Madriaga, close sila ni Inday, na binati siya ng birthday, anak ng kagwang,
Matagal na yung ginagawa ni Inday Sara, lalo na pag hindi ka kilala. Kailangan isulat ang pangalan. Ito pa, oh. Nan mo. Ay, ito kay Madriaga pa. Ito pa, ito. Bati pa rin to. Happy birthday, Giancarlo Verbal. I wish you love, good health, and happiness. O, paano yan? Mga ganyang mensahe. Close na sila ni Inday. Ang tanga ng Pilipino. Kaya pinagtatawanan ho ni Atty. Rowena Guanzon itong si Madriaga. Pakinggan po natin si Rowena. Madriaga, ano ba yung paiyak-iyak mo dyan? Cry-cry ka dyan? Hawak ko naman ang script. Hawak ko ang script. Ano naman ang kinalulungkot mo? Talaga, may award ka talaga siguro. No? May maleta ka rin. May malita Alam mo, talaga. Si Madriaga, sinasabi niya, pinagkatiwalaan siya ng milyon-milyon, daan-daang milyon pera. Pero hindi niya mapakita kung empleyado ba talaga siya dati ni PRRD o empleyado siya ni BP Sara o ano, kamag-anak ba siya o ano, driver ba siya. Talagang he has no direct access or connection that he can claim as the basis for the trust and confidence na binigay sa kanya ng daang-daang milyong peras. At hindi naman niya nasabi kung saan ang source nito. Paano mo masasabi ng perang yan ay galing sa masama kung hindi mo man nakita kung saan yan kinuha? Pambira itong committee ni Congresswoman Luistro. Lahat pa ng affidavit ni Madriaga ay admissible lang. Affidavit na may supplemental pa. Baka naman may extra supplemental pa dyan. Yung extra power tide, yung gano'n. Grabe kayo. Ang witness nyo ay detainee, akusado ng kidnapping for ransom. Yan ang star witness nyo. Eh lahat na sasabihin niya para makawala lang siya dyan sa kulungan. Ano pa itong mga hearsay niya ng mga obviously fabricated na sinabi daw ni former President Duterte na si VP Sara ay bad student tsaka violent daw sa klase. Ano, bakit? Classmate mo ba siya? Alam mo, pwede ka matawa dito kay Madriaga, mababatukan mo to. Gusto Hawak mo ang script, Madriaga. Sige, iyak ka pa. Malapit na yan, Atty. Rowena Guanzon naiiyak sa kulungan. At isa pa, itong hinayupak na, na Luistro, no? O, tika lang. Kita yung natin, yung mga, ayan. Alam mo, Luistro, masyado kang walang kwentang abogada, ikaw ay abugaga. Kanina, no, yung pinag-uusapan patungkol sa impeachment labang kay Inday Sara, hindi niya talaga mapipigilang idamay si Pastor Apollo Sikibuloy. Ang kapal naman ng mukha mo, nanahimik yung tao, nabugbog na nga ho ng mga amo mo, ng mga demonyo dyan sa Palasyo de Polvoron, pinakulong na walang kasalanan, yung kaso ay matagal nang nabasura, at yung tao na nahimik, at yung relihiyon nila na nahimik. Bakit, anak ng kagwang, masyado kang bastos na kongresista, dapat ka ay ireklamo sa Committee on Ethics dahil hindi tama yung asal mo. Tingnan mo, babanat pa ba ng ganun itong hinayupak na ito? Ang sabi niya, one filed by a group led by the lawyer o Pastor Kibuloy, ang nagsasabing siya raw ang appointed son of God. Kung kaya nitong pigilan ang lindol, kaya rin ba nitong pigilan ang mandato ng konstitusyon? Alam mo, Jerbel, may sayad yata ka. Bakit ba? Kung si Pastor Kibuloy ay sasabihin niyang appointed son of God, may pakialam ka ba doon? Yun yung relihiyon nila eh. Yun yung paniniwala nila, yun yung pananampalataya ng QOJC. Si Pastor Kibuloy, ang katapat sa Katoliko, ay Santo Papa po yan. Ngayon, si Pastor Kibuloy, binabatikos mo, dahil ka mo, napapa-stop yung lindol, yung konstitusyon mapapa-stop ba? Anak ng kagwang. Alam nyo, yung mandato, alam nyo, isang kababawan yung mga pananalita mo. Na dinamay mo si Pastor Kibuloy. Oo, ang QOJC, proud na proud po yan na si Pastor Apollo Sikibuloy ay appointed son of God. At hindi lang si Pastor Kibuloy ang appointed son of God. Lahat po tayo ay appointed son of God. Ako ay appointed son of God. Yung mga kababaihan ay appointed daughter of God. Pero ikaw, Luistro, kanino ka appointed? Ikaw ay anak ng demonyo. Sa bagay, ikaw ay isang immoral na abogada na kongresista. Dahil yung asawa mo, itinago mo sa batas na mayroong kasong rape. Ilabas mo yan, appointed daughter of demon.